Another day, another J. Fern's Wife story. Kada umaga ay maganda ang sikat ng araw, pero ang mga manok na nasa multipurpose pen ay hindi namin inaalpasan itong dalawang bulik lang. Pagdating kasi ng hapon ay bigla na lang kumukulimlim at umuulan. Hindi ganun kalakas ang ulan at hindi rin ito nagtatagal. Itong dalawang bulik lang ang lagi naming inaalpasan at ito namang mga nasa multipurpose pen ay paminsan-minsan ay inaalpasan namin. Hindi lang sila sabay-sabay para hindi magulo. Ito namang mga huling papisa namin ngayong off-season ay nilagay ko dito sa scratch pen. Medyo malalaki na sila at kahit aapat na lang sila ay nagkakagulo doon sa folding kaya nilagay ko muna dito sa scratch pen para makapulpog din sila. 9 sila dati pero kinal na namin ang 5 kaya 4 na lang silang natira. Puro lalaki lang ang itinira namin pero yung dalawa dyan ay hindi namin sure kung lalaki din. Hindi pa namin sila mailipat sa brooder dahil wala pang bakante. Nakalagay sa isang brooder yung mga babaeng ikakal din namin na mga 2 months old at yung ibang mga cockerel na may mga diferensya. Pinalaki-laki din namin ng konti yung ibang mga sisiw para pag kinal namin ay meron kaming pang-ulam. Nanghihinayang kasi ako kung hindi mapapakinabangan ang mga manok. Kapag nabakante na yung isang brooder, saka namin ililipat ang 4 na sisiw na ito. Ayan, lumapit ang bulik, natatakot sila. Kasi tangkal na namin ito ilagay. Iniwan lang namin yung sa palagay namin lalaki, pero itong isa mukhang babae. Ito. Pero minsan paano pag ganyang kulay, minsan lalaki, kaya iniwan namin. Ito namang dalawang bulik ay paali-aligay dito sa scratch pen ng mga sisiw dahil gustong tumuka. May laman pa kasing patuka ang kanilang feeder kaya nung lumapit ang mga bulik ay nag-alisa naman itong mga sisiw at natakot. Nakakatuwa nga itong mga bulik namin dahil malalaki sila. Maliit lang ang katawan kung titingnan mo pero kapag nahipo yan ay mabulto sila. Laki niyan. Laki ng katawan yung bulik na yan. Apat sana ang bulik na yan, kaya lang yung isa ay hindi nakaligtas nung nagkasakit. Yung isa namang bulik ay medyo malaki na pero kinal ni J. Fern dahil sakitin. Ito naman ang nag-iisang cockerel na anak ng aming Black Broodhen. Babae din kasi ang mga kapatid niya kaya ikakal din ni J. Fern. Yung aming Black Boston Broodhen ang ama nitong cockerel na ito. Ano ang ama niyan? Yung si Black Boston. Black Boston. Black Broodhen at Black Boston. Black Boston at Black Broodhen. Laki ng katawan niyan. Magandang sikat ng araw ngayong umaga, parang akala mo ay hindi uulan. Itong isang baby pullet ay nakawala sa multipurpose pen nung naglagay ako ng painom nila. Hinayaan na muna naming nakaalpa siya para makapulpog din. Mamayang hapon na ulit namin siya ibabalik sa multipurpose pen. Kinuha naman ni J. Fern sa multipurpose pen yung isang cockerel na akala namin dati ay babae. Kulay brown kasi ang balaybo niya sa may dibdib at ang balaybo naman niya sa katawan ay puro itim dati. Last week lang namin nalamang lalaki yan dahil may mga sumibol na pulang balahibo sa kanyang katawan. Anak ito ng aming Black Boston Broodcock at ng SBR Broodhen. Dalawa lang silang natirang anak ng SBR ngayon, yung kapatid niya ay white legs naman. Matapang na agad. Yang isa naman, SBR din ang inahin. Oh. Black Boston. Ang ama, white legs. Umano sa Boston. Malakas talaga ang dugo ng Boston, ano? Malalaki na rin itong mga cockerel na nasa kabilang pinto ng multipurpose pen. Nakakatuwa yung isang white cockerel namin dito dahil akala namin dati mabubulak na siya dahil namaga ang isa niyang mata.
Buti na lang nakabili kami ng Curex Pink Eye Drops at naagapan namin ang kanyang mata bago pa maging kuraysa. Napakabisa talaga ng Curex Pink Eye Drops kaya highly recommended ko ang eye drops na yon. Pwede rin ito sa ating alagang kambing, kalapate, kalabaw, baka, aso at pusa. Mas malalaki na rin ang nandito sa kabilang pinto ng multi-purpose pen. Yung isang cockerel dyan at dalawang baby pullets ay papuro namin sa aming 7 times winner brood cup. Kaya hindi yan dinadala ni Jay Fern doon sa range area dahil gusto niya dito namin ito alagaan para natututukan. Yan ay anak ng aming 7 times winner brood cup. Tsaka ito. Tsaka yung brown. Apat silang magkakasama dyan pero nakawala yung isang pullet nung naglagay ako ng kanilang inumin. At nandito naman sa dulong pinto, yung isang papuro din namin sa aming 7 times winner brood cup. Galing na ito sa range area, inuwi lang dito ni Jay Fern dahil namayat ng todo doon. Pero ngayon, okay na ang katawan niya, nakabawi na at malakas na rin. Bago magtanghali ay pumunta si Jay Fern sa manukan dahil may kausap siyang kukuha ng 5 manok. 4th time repeat client na nga itong kumuha ng mga manok ngayon. More winnings po ulit and good luck! That's all guys! Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!